Binabantayang Invest 99W posible pang mag-enhance at matawag pa na doming kahit hindi nakikitaan na tatama sa kalupaan ng bansa. Monsoon Jai maaaring mag-build up just in case makapasok ng Philippine Area of Responsibility sa darating na huling 2 araw ng Mayo. Developing Intertropical Convergence Zone, nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng southeastern at eastern Mindanao ngayong araw. Moderate and heavy rains at localized thunderstorms iiral din sa ilang bahagi ng Palawan at Southern Luzon. Metro Manila at Extreme Luzon patuloy ang maaraw at maalinsangan pero nagiging katamtaman ang panahon sa NCR. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, May 24, 2026. Ang oras natin, Boss Pai, may umaga ay alas 11:23 o 24 na umaga. Nakataas ang localized thunderstorms ayon sa data feed ni Pag-asa sa iba't ibang bahagi ngayon ng Cebu. So most of Visayas area hanggang Palawan po yan. So kasama na ang ilang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, yan. Kasama din po yan ha. Nakataas within 30 minutes daw to 1 hour ang inaasahan or maaaring mag-extend yan to 1 to 2 hours po sa apektadong mga lugar. Just in case magdala ng payong at iwas na lamang kung sakaling magkaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. Ingat na lamang sa mga kababayan natin lalo na sa malawakang kalupaan ng iba't ibang bansa na apektado ngayon ng localized thunderstorms. Sa ngayon, walang masyadong mataas na water vapor sa Luzon area. So, double check natin ang Doppler radar imagery. Yan, para masilip natin ang iba't ibang areas na kung sakali ay makikita natin dito sa satellite imagery ay may mga water vapor na namamataan dito sa may bandang Iloilo ngayon. So, functional na ngayon yung Iloilo Doppler radar site. At makikita natin ang water vapor na umiiral sa iba't ibang bahagi po ng isla ng malapit sa Iloilo. Yan, patawid po ng Bacolod area. Yan, mula dyan sa baba ng Iloilo and the rest ng Panay Island, nakasama ang mga inaasahang kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang ilang bahagi ng Kalinog, Pasi, Lambunaw, Kabatuan, and hanggang dyan sa may ng Migaw at Tigbuan. Magdala lamang ng payong just in case mga folks at nakikita ko naman na mukhang magpapaibsan lamang ito ng grabing init na umiiral. Ganon din silang iba't ibang bahagi ng Bohol at Cebu area, although mukhang light rain showers lang ito, pero sa nalalabi ng Luzon hanggang Bicol region nakakaranas din ng mga maulap, pero yung precipitate rate mukhang mababa lamang o kung umulan man light rain showers lang ang iiral. So wala tayong aktibong lightning strike so far na nadedetect na ating lightning detection system. Idle po siya ngayon. So walang gaanong pulse na nadedetect, pero sa ating real time ay meron tayong total of 16 lightning strikes. Pero typically bandang dyan sa may bandang Borneo po yan. So bandang katimukan naman sa dahil mayroong umiiral tayo na Intertropical Convergence Zone. So yung pulse ng ating lightning detector hindi masyadong agresibo. So wala tayong ine-expect na malawakang localized thunderstorm so far. Sa ating current conditions, sa few clouds pero gloomy tayo, haze at overcast ang umiiral sa amin sa Caloocan until now mga folks. Sa lowest sa pressure na naitala na weather station, kinyanang 4:29 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.0 degrees Celsius. Kahapon, grabe ang init sa amin ha, pumalo ng 36.8 degrees Celsius, halos magta-37 degrees Celsius po ito. Kaya naungusan po yung grabing heat index namin kahapon ha, pumalo sa 55.5 degrees Celsius po. Ang grabe, naungusan pa rin yung May 22 na heat index ha. Pinakamataas ang 55.5 degrees Celsius ang naging init pandama namin. So yan muli ang may pinakamataas na heat index namin na itala sa Caloocan ngayong buwan po. So naungusan pa. Ibig sabihin patuloy pa rin tayo nasa pinaka highest peak of temperature and heat index.
parang saglitan lang na medyo kumalma yung ating temperatura sa Caloocan at nagkaroon tayo ng mga pag-ulan-ulan. So nangunguna kami sa Caloocan na may pinaka-highest sa heat index, pero kung titingnan natin sa forecast ngayong araw kung magiging matindi pa rin ba ang ating init factor, as of 10:48 AM ay 49.2 degrees Celsius kagad ang aming heat index. So grabe grabe talaga init. Taas ng epekto ng easterly trade wind. Malakas po yung temperatura na dala ng easterly trade wind po kahit na mahina. Yan. So nasa 49.2 degrees Celsius kagad ang aming heat index measurement. Samantalang sa heat index forecast hanggang 46 degrees Celsius daw ang pinakamataas ngayon. Ngayong magtatanghali na, pero sa maghapon papalo daw ito hanggang 47 degrees Celsius, pero naungusan yan dahil 49.2 degrees Celsius na kagad ang aming heat index. So grabe talaga ang init. Yan. Sa init factor naman mula sa data feed Pag-asa kahapon, nangunguna sa may pinakagrabe ang init, kagaya na lamang ng Dagupan na may 46 degrees Celsius sila na init factor. May mas mataas pa ang San Ildefonso, Bulacan na may 47 degrees Celsius. Then sa Tarlac at Hacienda Luisita, Tarlac na mayroong tagpo 46 degrees Celsius na init factor. So grabe po ang kanilang init, pandama din since kahapon. Yan, pumapalo sa 46 degrees Celsius. Pero sa amin, sa Caloocan, grabe, pumalo ng 55 degrees Celsius na reading ng aking instrumentation reading. So lumalabas, hindi na yan po normal sa normal na reading ng ating heat index. So kung titingnan natin dito, kung kukunin natin ang computed heat index, nasa 47 degrees Celsius po ang aming pinakamataas na heat index sa Caloocan. So halos kapareho kapareho sa init pandama sa bandang Bulacan. Hindi tayo nagkakamali. Yan, balik tayo sa almanac, sa heat index. Yan, 47.3 degrees Celsius ang init factor namin kung kukunin ang computed heat index, pero dito kay Pag-asa yon, San Ildefonso, Bulacan nga na may 47 degrees Celsius din na heat index. So ibig sabihin lang yan mga folks, yan na po ang may pinaka mataas na recorded na heat index sa amin sa Caloocan at Bulacan. So mapapansin niyo, grabe po ang hot dry dito sa Luzon kumpara sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero kung titingnan natin yung magiging forecast ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa, ngayong araw ng linggo, ang Tuguegarao, silipin natin. West, mataas po, nasa 44 degrees Celsius po at aabot ito hanggang 47 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Sa Santiago, Isabela naman, yan, precise natin, Santiago, Isabela dapat. Yan, ay 44 degrees Celsius po. Pero papalo daw ito hanggang 48 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So grabe pa rin ang init. Huwag masyadong magbibilad mga folks. At sa bahagi naman ng Dagupan ay 46 degrees Celsius. Pero papalo ito hanggang 47 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. Pero pagdating sa Santa Luzon sa Tarlac, double check natin. Yan, grabe rin pong init, 44 degrees Celsius at papalo ito hanggang 47 degrees Celsius din mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa bahagi naman ng Batangas City, ang inyong heat index mataas din, 45 degrees Celsius at hanggang 47 degrees Celsius din sa maghapon ang pinakamataas ninyo mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. At sa San Jose Occidental, Mindoro, mataas din at 41 degrees Celsius. Pero mukhang yan na yung pinaka-highest heat index ninyo sa may bandang Mindoro. Nakakaranas tayo ng maulap na yung papawirin kasi dyan at may mga localized thunderstorms. Sa Puerto Princesa, mababa, pero mamayang hapon magiging mataas yan. Papalo yan hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon, which is pinakamataas na yan. So nagiging katamtaman ng panahon din sa inyo dahil medyo nagiging gloomy ang paligid. Sa bandang Cebu naman ay mataas pa rin at 41 degrees Celsius at papalo ito hanggang 42 degrees Celsius. Starting to ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. At dahil maulan pa rin sa bandang Mindanao double check natin kung mababa. Bahagyang mataas at 39 degrees Celsius, extreme caution sa Davao City hanggang 38 degrees Celsius lang ang pinaka-maximum nito. So walang masyadong matinding init, although extreme caution pa rin yan.
Ganon din sa Zamboanga Peninsula na may 37 degrees Celsius, which is pinakamataas sa inyo maghapon. Medyo comfortable yun o medyo acceptable yan yung ganyang grabing init po. Hindi kagaya sa amin sa Luzon, pumapalo talaga ng 47 degrees Celsius yung computed heat index sa Luzon, kabilang nasa Metro Manila. Sa PSIC SIMS naman in past 24 hours, nangunguna naman at Tuguegarao sa may pinakagrabe ang init na may 40.8 degrees Celsius na grabing init sa inyo dyan. Nangunguna pa rin kayo o grabing init 40 degrees Celsius. Totoo ba ito o may problema na sa automatic weather station? Paki-confirm na lamang po kay Pag-asa kung ganyan pa rin ang reading. Well, malalaman natin dito. Double check natin sa almanac at heat index dun sa pinaka-automatic weather station kung ganun ba umaabot ang kanilang temperatura. Sa automatic weather station mula sa data feed ni Pag-asa, highest temperature so far, except la Trinidad, sira talaga yan. Sa Tuguegarao, maabot ng 36. Mukhang totoo nga. Mukhang ganun talaga ang pinaka-temperatura. Grabe dito, 36 degrees Celsius as of 11 o'clock. Kahapon, 40.8 degrees Celsius. Pinaka-abnormal na highest air temperature yan Hindi natin alam kung yan ang pinakamataasan na karaang dekada. Well, double check natin sa historical mula sa report ni Pag-asa sa pinaka-almanac natin. Yung nationwide monthly average and temperature mula sa data feed ni Pag-asa. So, kung titingnan natin sa historical record ni Pag-asa, pinakamataas kasi ang recorded 38.6 So, sa all monitored since 2024, ang pinaka-highest temperature sa Metro Manila 38, pero sa Tuguegarao, kung titingnan natin ang historical 39.9. So mataas talaga, folks. Umaabot ng 40 degrees Celsius Itiague, Isabela at Tuguegarao po. Umapalo ng 39.9 degrees Celsius o halos 40 degrees Celsius nga. So tama. Ang huling record na pinaka-highest air temperature ni Tuguegarao ayon kay Pag-asa ay umabot ng 42.2 degrees Celsius noong May 11, 1969. Yan sa Isag, sa Tuguegarao po yan Sa Lawag naman ay 41.8 degrees Celsius noong May 23, 1922 at 40.4 degrees Celsius naman sa Cabanatuan noong May 11, 2002. So may historical record talaga si Tuguegarao na pumapalo ng 40 degrees Celsius ang kanilang outside air temperature. So tama naman dahil ngayon ay nasa 40.8 degrees Celsius ngayon, mukhang pinakamataas na yan sa buong Pilipinas ngayong month of May. So hindi natin inasahan na ganyan talaga umaabot ang temperatura. So no wonder bakit umaabot sa halos 37 degrees Celsius ang temperatura namin sa Caloocan since kahapon ay 36.8 degrees Celsius at yung heat index pumapalo ng 55.5 at computed heat index ay 47 degrees Celsius. Napakagrabe po ang ating alinsangan yan. Sa ating outside humidity 72%, katamtaman tayo, bumaba ng 2% since last hour at alanganing thunderstorms tayo at 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. Minimum low to high tide pa lang tayo. So halos low tide pa lamang to minimum o to medium. May mahigit 3 hours pa tayo to maximum high tide mamayang 3:21 PM pa. Pero gaya na ating sinasabi ay at least hanggang 0.8 to mahigit 1 meters ang taas ng ating magiging sea level Double check natin So hanggang Monday at Wednesday ay papalo sa pinakamataas sa 1.0, 0.8. Yan, hanggang 0.8 meters to 1 meters ang taas ng sea level natin hanggang this coming Wednesday. Yan, mga huling linggo na po yan. Since transitioning na po tayo ng hot dry season to habagat season. Kaya yung maximum peak pa ng temperatura nararamdaman pa natin dahil patingala na ang posisyon ng ating Earth. Paano patingala? Ito po yan. Makita nyo po dito sa ating Earth positioning, nakatingala ngayon ang elevation ng Earth. Ayan, nakatingala siya. Ito po yung sidings na dahil papasok na tayo sa summer solstice. So nakatingala ang direction. So mostly ay Northern Luzon ang direkta o extreme Northern Luzon ang pinakadirekta ng sikat ng araw. Mapapansin nyo po yung North Pole and South Pole. And then yung direkta ng sinag ng araw. Kung umiikot yung Earth, mapapansin nyo nakadirektang tutok sa bandang Northern Luzon. Kaya no wonder bakit grabe ang ating init at alinsangan dito sa Luzon kumpara sa Katimugan.
At sa bandang Australia naman, ang pinaka-winter season nila ngayong mga months na ito. Yan. Kumbaga yan yung kanilang November, December, January climate. Winter season sa kanila o parang winter o amihan season sa kanila sa bandang Australia. So maginaw-ginaw ngayon dyan sa may bandang Australia. And then yung summer season naman, tuwing December naman sa atin, amihan season tayo. Pero sa Australia naman, summer naman sa kanila, yan o, kabaligtaran. So yan po, may idea na kayo paano gumagana yung pinakaklima. So yan po, at nakita naman sa pinaka real time ng inog ng ating mundo at paano yung shadowing ng sikat ng araw, makikita nyo po yan. At makikita nyo po yung pinakatutok ng haring araw ay nasa bandang Luzon po, ayan o. Kaya no wonder, ganun na lamang kagrabe ang ating init. Ganon din yung sun elevation natin ay 83 degrees. So 83 degrees, Tropic of Cancer. So tama po, eksakto, banda rito sa may bandang extreme ng Luzon at Taiwan. So grabe ang init sa atin ngayon dahil nakatutok ang ating haring araw dyan. So most probably, makikita nyo po yung listahan ng pinaka most of less shadow dyan sa pagitan po ng Taiwan at Northern Luzon. Samantala sa ating air quality, 76 moderate po tayo. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga at yung ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:19 PM. At ang ating moonrise and moonset, mamaya pa po yan magmo-moonrise ha. So hindi pa siya matatanaw. Magmo-moonrise pa po siya mamayang hapon, mga 12:36 PM pa. At lulubog po ito kinabukasan na madaling araw at 1:06 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sunday and Monday, magiging maulap tayo sa hapon. May tsansa daw tayo ng uulanin at least tsansa 26 to 30 degrees 26 to 30%. Bukas naman ng Lunes ay nasa 26 to 30% din ang tsansa ng uulanin tayo dito sa Metro Manila. Pero mababa pa rin yan. At asahan na maulap ang panahon hanggang bukas bandang hapon po. So hopefully magkaroon tayo ng medyo ulap para hindi naman grabe ang ating tirik ng araw. Highest and lowest temperature expected maglalaro 35 to 36 degrees Celsius and lowest temperature expected 27 to 29 degrees Celsius. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makita natin ang halos ang southern part ng ating bansa, mostly Mindanao hanggang Palawan. I-extend po yung surface trap dyan, forming of intertropical convergence zone. Yan. Nagdudulot po ng trap o surface trap ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang buong Caraga area, pababa na yan ng bandang Compostela Valley ha. Ingat po mga folks, kung i-activate natin yung Himawari Sat mode ni Pag-asa, makikita natin ang makakaranas ng pag-ulan ngayon ang Hinatuan, Bisli, kasama na ang Lingig, Mongkayo, Katiil, hanggang Bangaga, Caraga, yan. Kasama na ang most of Davao Oriental at Davao de Oro area. Magdala po ng payong mga folks, kabilang na ang most of Surigao area. Diyan sa bandang Surigao del Norte, Surigao del Sur din. Sa San Miguel, pumatawid yan hanggang Sibagat, Pabutuan po yan. So makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po dyan. And then nalalabi ng Davao Region, katamtaman, pero partly to Samar Siargao di po tayo, makakaranas din tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Dahil yung water vapor po, yung concentration ng ITCZ, surface trap, ay extended na po hanggang dyan sa may bandang Palawan. At pataas po yung water vapor, lumalagpas ng 20 millimeters, kaya mataas po yung sequence ng aasahang pag-ulan sa bandang Mindanao po yan. Kitang-kita naman, kabilang na ang bahagi po ng Visayas area. So makakaranas din ng mga maulap katamtaman at maulang panahon ang ilang bahagi ng South Cotabato hanggang General Santos anytime soon, hanggang dyan sa bandang North Cotabato at hanggang Bukidnon sa Central Mindanao. Magiging katamtaman din ang Northern Mindanao pero maya-maya magiging makulimlim din tayo sa ilang bahagi ng Misamis Oriental hanggang dyan sa bahagi ng Camiguin na sipit, patawid niya naman ng Cagayan de Oro po. So asahan na katamtaman muna ang ilang bahagi ng Lanao del Norte hanggang dyan sa Misamis Occidental. Pero expected po bandang hapon ang localized thunderstorms ang aasahan na kalat-kalat na iiral maging sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, medyo magiging katamtaman po tayo dahil kung titingnan natin sa pinaka-Himawari Sat ay medyo katamtaman ng panahon at maulap ang panahon. Wala pa namang heavy rain potential dyan sa area niyan pero anytime po magkakaroon tayo ng clustered heavy rains. So asahan natin na mamayang hapon magiging maulan sa inyo dyan sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Kabilang na isla natin sa Basilan na Tolo-Solo. Sa ngayon medyo katamtaman muna tayo ha at pagtawid po ng bandang Visayas area.
Makikita nyo po ang magiging maulan din o localized thunderstorms ang iiral sa ilang bahagi ng Leyte at Borongan Eastern Samar. Yan, magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mahihinat katamtamang pag-ulan kabilang na ang bandang Bogo, Cebu at maaaring tumawid yan sa bahagi ng Negros Region at Panay Island, and then the rest ng South Luzon makakaranas tayo ng maulap na yung papawirin at isolated rain showers and localized thunderstorms. Well, kung magkaroon tayo ng mga light to moderate dyan sa South Luzon kabilang na ang Bicol Region, Romblon hanggang Mindoro, at least maibsan po ang graming init sa inyo. Sa ngayon, medyo katamtaman ang panahon natin dyan, medyo may sikat din ng araw kahit nasa bandang Quezon Province po mga folks. So, magdala pa rin ng payong just in case po para sa tinding araw naman at mga aasahang pagkalat-kalat na pag-ulan sa bandang hapon o sa gabi. Katamtaman din pero mas maaraw tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area, bagamat may partly cloudy to mostly cloudy tayo sa bandang Batangas, dyan sa may bandang paligid ng Cavite, Laguna, yan, especially dyan sa may bandang Luisana, Lucban. Yan, so most of Laguna area magiging maulap tayo at expected din ang isolated at localized thunderstorms bandang hapon pa po yan. Pero generally medyo moderate ang panahon sa ating dyan. Ayun, may mga partly cloudy din kabilang ng Metro Manila hanggang Bulacan. So expected sa hapon magkakaroon ng mga isolated case ng localized thunderstorms. And then pagsapit ng Central Luzon hanggang Isidro de Luzon, kagaya kahapon, maaraw at malinsangan tayo. So swertihan na lamang na magkaroon ng localized thunderstorms dito sa bandang Tuguegarao area, Apayao o bandang Kalinga or dyan sa Mountain Province area. Pero sa maghapon, patuloy tayo na magiging mas maaraw at maalinsangang panahon po sa buong extreme Northern Luzon. Kasama pa rin ang bandang Tarlac o Central Luzon, pababa ng Bulacan at Metro Manila. So generally, mas gloomy ang panahon, partly cloudy ang bandang katimugan ng bansa at nagiging mas maulan po kabilang na ang Mindanao area. Nagkakaroon sila ng mga moderate to heavy rain showers most of eastern sections, pero pagdating sa Metro Manila at extreme Northern Luzon, papalo tayo sa mas grabing init. Papalo pa rin yung malamang above 36 degrees Celsius ang magiging temperatura natin. So uminom na maraming tubig mga folks at iwasan po natin ang ma-dehydrate sa maghapon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Makita po natin ang ilang bahagi ng listahan ng ating TC sector. Mukhang inalista po sa listahan ng ating tropical cyclone sector itong si 90W. Ibig sabihin hindi po nag-sustain itong si 90W. So considering dissipated na po itong si 90W, ang oras na dissipate as of 2 o'clock AM ng madaling araw. Yan. So considering dissipated na po yan as of 2 o'clock na madaling araw. So hindi siya nag-sustain. Maring may pumalit sa kanya anytime. So hindi naman nag-sustain kasi si 90W so far. So in-expect natin dahil patuloy pa rin ang pinaka maulap at mataas na convergence sa area na yan ng Marshall Islands. So anytime may papalit dyan kay 90W, maaaring may 91W na mag-develop. So antayin pa rin po natin, kaya nga tayo mayroong minobserbahan na at least 120-hour period. So considering na po natunaw na po itong si 90W kaninang madaling araw, pero itong si 99W patuloy pa rin ang aktibo o under observation niya dahil lumalabas sa mga empirical forecast na maaari itong kumilos pahilagang kanluran. Kung hindi man si 90W ay posibleng si 91W. So medyo confusing yung forecast dahil dito na halos sa may bandang south of Guam na ito. Well, malalaman natin dahil so far ay yung observation natin sa pinaka-floating ng dalawang ito na natili pa rin disorganized. Ito halos wala o hindi na ito nagtuloy-tuloy yung pagiging disorganized ni 90W. So as of 8 o'clock ngayong umaga, ang lokasyon ngayon ni 99W mula dito sa pinaka-General Santos, ang pinaka-reference point natin. Mula sa General Santos, estimated malapit sa gitna, layo nito ay 1,844 km east ng General Santos City. Sa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero halos malapit na itong bumungad sa pinaka-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So medyo confusing dahil disorganized pa nga po siya, hindi pa makita yung pinaka-direct point nito. Pero kung mapapansin natin, bandang itaas yung pinaka-central point niya. Kaya lang hindi pa talaga siya organized, kaya medyo confusing pa sa pinaka-accuracy ng position ni 99W dahil lumalabas nga po sa mga empirical forecast
posible itong kumilos pahilagang kanluran at maaaring pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Maraming mga lumalabas na mga simulated forecast ay posible itong maging tropical depression daw pagkapasok ng PAR o bago pumasok ng PAR sa mga huling 2 araw daw ng May. Well, titingnan po natin yan mga folks. Kukumpirmahin pa natin. Well, sa ngayon yan po yung nakikitaan, just in case po maging tropical depression yan at itaas ni pag-asa, tatawagin natin sa local name na Doming, just in case po maging tropical depression. Sa ngayon, hindi pa nakikitaan na aabot siya sa pagiging local name na tropical depression Doming ha. Yan pa lamang ay long range forecast pa lamang. Ang possibility na magiging development niya sa ngayon. Since walang nakikitaan na anumang forecast and symbols, kaya hindi pa natin pwedeng sabihin na mataas ang consistency ng forecast nito. Although may lumalabas sa mga ilang tropical cyclone advisories and forecast, hindi pa nagtataas si Joint Typhoon Weather Center para dito kay 99W. Pero kay Japan Meteorological Agency, aktibo pa rin itong si 99W at inalis na rin nila si 90W. Kung titingnan natin sa pinaka non-bound na kung hindi masyado natin nakikitaan yung empirical forecast ng ensembles, pwede nyo makita rito. I-click nyo lang yan, makita nyo po yung pinaka tropical cyclone track ensembles for West Pacific Basin. Mula kay GFS, aktibo pa rin yung forecast sa kanila na ito ay magiging galaw ni 99W. So napaka-erratic pa ng kanyang kilos. Posible pa siyang mas lumapit sa extreme node Luzon or pwedeng hindi. So dito pagkalapit niya o pagkapasok na niyang PAR, mukhang magkakaroon siya ng intensification and then magiging isang tropical depression daw. So ang estimated ahead of time nito mga around 168 hours, within 168 hours po. Ito naman kay 90W, wala na, inalista po kasi yan. So considering ay natunaw na nga po, dissolved na po siya. Wala na yan sa ating tropical cyclone sector. Wala pang latest si ECMWF, wala pang trackable si ECMWF, kaya wala pang initial forecast. Doon na lang sa tropical cyclone assessment monitoring natin malalaman po yan. Sa ngayon, ito pa yung pinapakita courtesy of Weather Nerds, yung magiging galaw ni 99W just in case po mga folks. At yung indication pa nga po mula kay Japan Meteorological Agency, kung titingnan natin, ay nanatiling shallow low pressure area lang din ang ipinapakita nila. Yan. So hintayin natin mag-load. I-refresh po natin. So kung titingnan po natin dito within 48 hours period, yan. So nanatili pa rin low pressure or invest itong si 99W. Wala pang pinapakitaan na nagkakaroon ng enhancement. Malamang pagkapasok siguro nito ng PAR o malapit pumasok ng PAR, baka doon pa lang siya mag-enhance. So tingnan natin sa pinaka-tropical cyclone assessment monitoring. Yan, so mula sa simulation ni GFS, medyo erratic din ang galaw niya. And then bigla itong magdo-northwestward. Wala man siyang nakikitaan na ito'y tatama sa anumang kalupaan ng Pilipinas, pero malinaw na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So posibleng matawag natin sa tropical depression na si Doming, just in case. And then mapapansin nyo mga folks, nagkaroon ng paghatak sa pinaka-southwesterly trade wind or monsoon gyre. Nagkaroon ng hatak dito mula sa katimugan ng bagyong ito. Just in case mag-enhance po yan, ay nakikitaan ng paghatak nito sa ating southwesterlies na magbubunsod po ng pagiging monsoon gyre niya. Nagkakaroon siya ng pagiging monsoon gyre. Pag sinabi kasing monsoon gyre, ito po yung series ng circulation na nagkakaroon siya ng donut shape sa pagitan ng dalawang tropical cyclone or daloy ng hangin. So makikita niyo po yung circulation sa daloy ng hangin, nagdo-donut shape po siya sa gitna, at ang tendency po lahat ng hangin na may kasamang water moisture na sumasama rito na nahahatak sa pinaka-monsoon trough ng isang bagyo. At kapag nangyayari po yan, tinatawag po yan na monsoon gyring o nagkakaroon ng monsoon gyring. Kasi sumasabay po o sumasama po dun sa circulation ng bagyo ang lahat ng hangin na may kasamang water moisture na hinahatak ng isang bagyo. At gaya nga po ng paliwanag natin, kapag kapahilagang silangan ang lokasyon ng isang bagyo, usually po, dyan po nagkakaroon tayo ng enhanced habagat o lumalakas po yung ating habagat. Kapag mayroon na tayong southwest monsoon.
Kapag nagkaroon na tayo ng southwest monsoon dyan at yung galaw ng bagyo nandito sa hilagang silangan ng Nodo Luzon o ng bansa natin, expected natin napapalakas dito ang ating habagat na resulta po ng enhanced habagat at nagpapalakas lalo ng busang ulan na mas mararamdaman niya ng mga taga-kanluran po kasama ang Metro Manila niyan. So at least yan po ay paghahandaan natin mga folks. And so far, yan pa lamang yung simulation ni GFS at kay ECMWF ganun din nakikita niya, although napaka-shallow trap ng pinapakita nito ni ECMWF. Yan. Pero mayroon ding umiiral na monsoon jar sa kanya. Hinahata kasi nito yung pinaka-moisture patungo sa lokasyon ni 99W po. So maaaring magdadala po ng malawakang pag-ulan ang buong Kamindanawan at Visayas area. So swertihan na lamang kung tumaas yan, maaaring magpang-abot sa bandang South Luzon at Metro Manila yung trough na mahahatak o monsoon trough na mahahatak ng bagyong ito. Sa ngayon, napaka-disorganized pa rin niya dahil hindi masyado klaro kay ECMWF yung sirkulasyon niya, pero malinaw lamang dito na mayroong development. Kay Icon at GEM, ganun din ang pinapakita. Ayan, nagkakaroon din ng monsoon gyring mula kay bagyong 99 o kung sakaling maging si Doming. Nahahatak nito yung most of hanging kanluranan, yung hangin natin sa timog kanluran na may kasamang ulan po. Ayan, So napapalakas nitong pag-ulan sa bandang southern part ng Visayas at Mindanao. At least paghandaan po natin. At mula naman sa simulations ng Global Spectral Model, mapapansin natin ang pagkilos ni possible na matawag nating Doming, pahilagang kanluran po siya, and then papasok ng Philippine Area of Responsibility mga huling dalawang araw po ng May. Either May 29 o May 30, maaari pa o posibleng matawag pa natin sa local name na Doming kahit na hindi nakikitaan na tatama ito o didikit sa anumang malaking kalupaan ng bansa. Pero pansin nyo po, nagkakaroon din ng monsoon gyre at hahatak nito ang water moisture sa timog kanluran ng bansa. Nagpapa-enhance siya ng ating southwesterlies na magdadala ng mas matinding pag-ulan po. Kung sakaling maganyan po mangyari ay maaaring ulanin din ang Metro Manila sa mga araw na yan. So tingnan natin at obserbahin pa rin natin mga folks. At ganon din ang pinapakita namin sea level pressure niya dito, at least shallow trough at least tropical depression ang nakikitaan na aabutin pa nito si possible na matawag nating local name Doming. Yan. So dito alanganin pa sa pinaka-boundary ng PAR natin hanggang sa huling dalawang araw nga po ng May. So tingnan natin mga folks. At malinaw dito, makakahatak talaga yan ng ating southwesterly winds sa timog kanluran. Yan. So yun lamang ang nakikitang magiging epekto sa bansa, at yung strike probability po makapapansin natin ay magiging epekto nito sa bandang Mindanao at Visayas area. So in 144-hour period, kung mag-load po yung latest data, mukhang walang latest data pa na lumilitaw, pero malinaw po na mostly ay apektado po ang bahagi ng yan, kabilang na ang buong southern part ng Visayas at Mindanao niyan. So ganun din na makikita dito sa TC strike probability in 144 hours or May 29 po, mapapansin natin ay hindi naman umaabot yung pinaka genesis ni 99W or possibly Doming, pero mapapansin natin na medyo nakahatak o naghahatak ito ng habagat dito sa timog kanluran na nagbubunsod po ng surface trough sa kanluran ng bansa. Yan o. So kung ganyan po ay mukhang magkakaroon na tayo ng unang impact ng hanging habagat na may dalang ulan po niyan. So mga first week siguro yan ng June, dyan unti-unti mararamdaman na natin ang southwesterly winds na may dalang mga pag-ulan po. So papasok na talaga yung mga tag-ulan natin pagpasok po ng June. Pero gaya nga po ng ating sinasabi, mga ganitong linggo, mga huling linggo po ng May, medyo makakaramdam na daw tayo ng mga mas madalas na localized thunderstorms. Kasi nga po transitioning period na po tayo niyan mga folks. So yan po ang malinaw ha. At sa ngayon ay wala pang initial na nakikitaan na mayroong susunod pa dito kay 90W, which is yung na-dissipate kanina. Well, tingnan po natin yan mga folks. So silipin muna natin yung ating water levels, lalo na sa supply natin ng tubig sa mga dam, reservoir mula kahapon. So mula kahapon ay nasa 175.97 meters na po ito, pero ngayong araw ay nasa 175.65 meters po.
Patuloy pa rin ang malaki ang pagbawas nito below 184.23 meters po ito sa ruled curve elevation. So patuloy pa rin ang pag-critical ng water reservoir ni Angat Dam mga folks. Ayan, patuloy pa rin ang pagdaos-dos niya, hindi po yan maganda. At ganun din malamang kay San Roque, patuloy din ang pagdaos-dos ni San Roque Dam ha. So alam na po natin kapag nagtaas na naman ang singil ng tubig itong nawasa natin, di pa tayo nakaka-recover sa taas ng langis at kuryente, ay malamang susunod naman ang ating tubig. Ayan o, tuloy-tuloy pa rin po. Dahil kung ilo-load natin yung mula January hanggang ngayong month, mapapansin nyo po ang tuloy-tuloy na pagdaos-dos po ng water reservoir ni Angat Dam. So makikita nyo po patuloy pa rin pagdaos-dos mula nung January. Dito, January medyo okay pa ang supply ng tubig natin. Pagpasok po ng April to May, yan, pagpasok po ng May, mga April 30, nagsimula na po tayong nag-below critical yung water reservoir. Then tuloy-tuloy na po yan hanggang nitong kasalukuyan po at hanggang kahapon. Ayan o. So hindi po magandang ano yan mga folks na ganyan po ang level ng ating dam at patuloy po ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Siyempre ganon din kay San Roque since on January. Dito mas daos-dos din ang water reservoir ni San Roque Dam. So hindi po maganda yan mga folks at expected baka malamang ay magtaas na naman ng water bill yung ating mga nawasan yan kapag tuloy-tuloy pa rin po ang pagdaos-dos yan. So kailangan natin ng ulan dito sa Luzon para ma-recover po yung malaking nawala kay Angat Dam. So kung titingnan natin kung ilan na po yung nawala sa kanya from derivation ay more than 34.35 meters na ang nawawala kay Angat Dam. So ang laki po ng nawala sa kanya since noong April 30 hanggang ngayon. 34 meters na po ang nakain sa kanya. So hindi po magandang balita yan mga folks. Samantala sa ilog naman ay medyo tumataas dito sa may bandang Rodriguez River, tumataas daw. At ayon daw sa flood control, inayos daw yung flood control sa Quezon City. Well, alam naman natin ang Rodriguez lubugin sa Bahayan at saka sa G. Araneta. Malalaman natin sa tag-ulan kapag yung G. Araneta hindi yan lulubugin dahil matagal na po kung lumaki sa Quezon City, kabisado ko kagad unang binabaha dyan ang Rodriguez, Araneta, hanggang dyan sa memban ng Mother Ignacia, malapit sa compound ng ABS-CBN. Pag yan ay lumubog pa rin, ibig sabihin, hindi nila nagawan pa rin na mitigation yung flood control papalabas ng river natin dito sa bandang Pasig River. Ibig sabihin, hinukay lang nila at nilagyan lang ng bagong tubo. Pero walang mitigation na nagawa dahil malaking budget po yan ang kailangan. Ilang bilyon siguro kailangan yan para makagawa ng panibagong mitigation na tubo papunta sa Pasig River po and then pump line dito sa pinaka-boundary ng Pasig River. Sa Japan, ganun ang ginawa nila dito sa pinakabungad ng river ng Japan ay meron silang malaking pump dyan. Lahat ng tubig dito sa may bandang syudad, pinapump lahat yan. Meron naman yung ilang city sa Japan, meron silang napakalaking underground na flood mitigation o yung pinakamalaking dam ng para sa flood. Nilagay sa pinakailalim and then binobomba yan direkta palabas ng dagat sa Japan. Yun sana ang gawin natin dito sa Metro Manila para totally wala tayong baha. Since hinukay lang yata o dineredge lang yung mga ilog dyan sa may bandang Mother Ignacia o sa may bandang dyan sa may bandang G. Araneta, I think hindi po epektibo na makontrol po yung baha niyan. Dahil dito pa lamang sa mga ilog nito malapit sa San Juan River ay paimbudo na po yung yung ipon ng tubig. Hindi siya bumababa papuntang Pasig River. So, yun po nakakalungkot dyan. So, tingnan natin kung paano ginawang mitigation ng administrasyon po. Dahil nilagyan daw nila ng magandang tubo. Well, useless po yung papalitan ng tubo kung yung ating imbudo dyan sa Quezon City ay nanatili pa rin paibaba o pasalubong. Kailangan maresolba po yung pasalubong na yan. At merong hahatak ng baha palabas ng Pasig River. Yun po ang importante dyan. So, tingnan natin sa tag-ulan po kung lulubugin pa rin yung Rodriguez at G. Araneta.
Samantala sa Ulad Lindol, napaka-noise po ng aking seismograph ngayon. So hindi natin alam, malamang dahil sa matindi pa ring alinsangan o yung palit ng klima. So wala tayong masyadong nare-reading dito ngayon sa kasalukuyan base sa aking seismometer. Wala pa ring hindi pa rin siya nagmi-minimal, pero grabe po yung noise ng aking seismograph. So diretso agad tayo sa pinaka-data PDP box mula kaninang madaling araw. Mukhang walang magnitude 4 na naitala so far. Pero marami agad ang registered earthquakes. So marami kaagad ang registered na earthquakes, pero walang kahit isang magnitude 4 so far ang naitala mula kaninang madaling araw. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung ilan na po yung total earthquake natin for the month of for the month of May 2026. Okay, total earthquakes na ngayon natin is 776 total earthquakes, 743 dito sa magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4, at tatlong magnitude 5.0 plus, at isang magnitude 6.0. So, halos wala pa sa 900 yung total earthquakes. Well, meron pa tayong at least mga 7 days pa para kung sakaling umabot din sa 1,000 ang total earthquakes natin kagaya nung nakaraang buwan po. At mataas pa rin ang clustered earthquake sa usually na ating binabanggit sa may bandang silangan ng Mindanao at kanluran ng extreme Northern Luzon. Mataas pa rin yung pressure points dyan mga folks. So very obvious, ingat pa rin po tayo at maging alisto palagi ha, lalo na sa parte po ng Luzon. Maring apektado na rin ang Metro Manila dahil yung cluster sa Luzon dyan sa may bandang kaluran ay mataas na rin yung most of clustered earthquakes. Dito pa nga lang sa may bandang paligid po ng Mindoro ay nasa around 86 na kaagad ang total earthquakes. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, May 24, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, May 24, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected lang ang magiging mas malinsangan pa rin tayo maghapon hanggang bukas po or this week po. Pero expected na tataas na ang forecast natin na magkakaroon tayo ng pag-ulan anytime. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks
At magandang araw po sa ating lahat.